16 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1%. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Okay. So, first, nakilala ko lang si Eman. Narinig ko lang yung pangalan niya kahapon. At shout out sa aking friends, na sinandila sa group chat. Si Noily. Tapos, pinanood ko yung interview kay Tony Gonzaga, I think 11 months ago. At yung bata, very articulate and she seemed na smart naman yung bata. Okay? Yung si Eman Atienza. Ngayon, pinakikinggan ko yung salita niya at dito pala siya nakatira sa Los Angeles. So actually, sinearch natin yung kanyang yung coroner's report. Okay? Sinearch ko yung coroner's report, mga kababayan, ni yung pangalan pala niya, Emmanuel. Ayan, Emmanuel with E. Kasi 'di ba, Emmanuel lalaki doon. Ayan ang sabi dito, ayan sa kanya sa examiner, sinearch natin. Ayan yung pangalan niya, 'di ba? Ang manner of death niya is nagurgur siya sa kanyang sarili. Then, ang sabi dito ay another thing here. Okay, ito. Okay, another significant conditions, wala pa. Then, okay, kung gusto mo mag-purchase, pa-purchase ka. Pero nakalagay dito, mga kababayan, talagang nag-gurgur siya at ang reason, hindi natin alam. Okay? Now, we'll see. Tignan natin dito, ayun. Ayan, cause, ligature hanging. So ayan So yan pala yung ayan yung cause of death. Okay? So naggurgur siya sa sarili niya. What is my take dito bilang isang magulang? Marami kasing may mga lumalabas na binabash ito si Eman, for sure tahimik na yung buhay niya. Binabash siya ng kapwa natin Duterte supporters na parang deserve niya ganito, ganyan. Kasi recently may sinabi daw siya na natuwa siya nung si Pangulong Duterte ay nakulong o pinakidnap ng mga bangag. Alam ninyo, okay, unang-una ito 19 years old. Okay, fine. Very political tayo. Nagagalit tayo kapag yung sinusuportahan natin politiko, kung ano-ano mga sinasabi. Pero tandaan natin, opinion niya pa rin yun. Okay? Doon muna ako tatapik bilang kasi binabash ng mga Duterte supporters according to dun sa mga post na parang deserve mo yan kasi nauna ka pa kay Pangulong Duterte dahil sinabi mo na deserve ni Pangulong Duterte na siya ay makulong. Okay? So, ang dahil kaya ko gusto pag-usapan to, i-connect natin sa politics na pinag-aawayan natin. Na niloloko lang tayo actually ng mga bangag na mga politiko. Okay, my take. Opinion niya yun. Siyempre masasaktan tayo, di ba? Pero at the end of the day, yung bata pa to she's a baby para sa akin. Then I'll talk about being motherhood mamaya, then environmental factors, biological factors, at kung ano-ano pa. Kasi malalim ito. Tsaka, nung pinanood ko siya, kahapon, and thanks to you, Noily,
na meron pala siyang bipolar disorder at yung history ng pagkabata niya, makaka-relate ako dito kasi may mga anak ako babae, di ba? Babae yung mga anak ko. Pero punta muna tayo dito sa pagiging Duterte supporters natin. I don't think na pag narinig tayo ni Pangulong Duterte na patay na yung bata, ida-down pa natin. I don't think so, mga kababayan. At sabihin ko nga sa inyo, opinion niya yon. Parang tayo. Ako gusto kong magurgur na si Bangag. Di ba? Gusto ko siya ano na siya. Mategi na siya sa paglalaklak niya ng pinagbabawal na gamot. Di ba? Pinagbabawal na pulburon dahil sobrang milyon-milyon na tao ang kanyang milyon-milyon mga Pilipino ang naghihirap dahil kay Bangag. Siyempre sa pandinig ng mga Bangag, galit na galit sila sa akin. Kaya nga si Bangag tsaka si Lisa Tanas gusto akong gurgurin eh. Di ba? That's my opinion. And that's my sentimiento, your sentiments, dahil nga sobra na ang pagnanakaw ng Marcos Jr., pangingidnap, kung ano pa man. Okay? Pero itong bata, okay? 19 years old. Kung ano man ang sinabi niya na deserve, tama ba yun? Napanood yun na parang na-happy siya dahil nakulong si Pangulong Duterte. Again, it's her opinion. But sa ganitong klaseng namatay na yung bata, naggurgur sa kanyang sarili dahil nga hindi niya nakayanan ang sadness, bullying, I don't know, ang dami mga factors yan, mga palangga. Actually, naawa ako. Whether ano ang political, political leaning ng batang yun, hindi niya deserve na ganunin natin siya. Hindi niya deserve no matter what. Nababuyin yung patay na nga eh. Wala na nga kalaban-laban. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Kasi ang mental disorder kasi sa atin sa Pilipinas, eto yung problema sa ating kulturang pangit. Na kapag ang bata may kakaiba, like ngayon, madami mga autism disorders. Di ba? Na mga, lalo na, hindi natin alam kung nakuha ba natin sa vaccine, itong mundong ito, o sa pagkain, I don't know, genetics. Di ba? Marami siguro ilang percent ang meron sa atin dito sa Amerika, 'di ba? Ang daming may mga mental tawag dito na naapektuhan talaga. Then sa Pilipinas, ang dami na rin ngayon. Ang dami nating issue ganyan pero hindi deserve. Hindi naman deserve kahit tayo Duterte supporters. Hindi deserve ng bata, 19 years old, she's still a baby. Yung anak ko nga may anak na, may apo na ako eh. I treated her like a baby. 24 years old. Kasi ang ganyang edad, hinahanap pa, yung, alam mo, yung ganyang 19 years old, hinahanap pa niya kung yung kanyang, yung anong direksyon ng buhay na tatahikin niya. Although napakatalino, ako ang comment ko bilang isang magulang, kasi hindi natin to alam. Pero based dun sa kwento niya, kay Tony Gonzaga, na abuse siya ng kanyang yaya, pinapanood siya ng porn, tinatakot siya, kunyari, pag natutulog siya sa gabi, diba? Dahil, syempre, bata yun eh. Sinasabi na kung tama yung recollection ko sa interview na yung stuffed toy na yan ang papatay sa'yo, ganyan. Nakakalungkot yung pinagdaanan niya. But, sinasabi natin may mga nagsasabi kasi kasalanan ng mga magulang yan. Of course, may contribution ng magulang when it comes sa pagpapalaki ng anak. But kapag may mental challenge ang isang bata, kahit anong gawin ng magulang, okay? Kahit ang gawin ng magulang, hindi niya mapipigil kung ano ang pwedeng gawin ng anak na. But syempre, nakakatulong yung guidance ng magulang. Ako kwento ko sa inyo about me. Okay? Nung bago pa lang yung mga anak ko dito sa Amerika. Kwento ko lang to. Pinilit ko na talagang alagaan sila sa abot ng aking makakaya kasi nung time na yon, 'di ba? Silang dalawa mga bata pa. Pinilit namin na alagaan sila kasi sa kabila ng hirap na buhay sa Amerika, you have to work double time. Nga imbis na noon, 2-3 yung work ko. During that time, kailangan ko mamili. Marami akong pera o aalagaan ko yung anak ko. O alagaan namin yung anak ko, ganon. So dumating ako sa point na nakwento ko na to sa inyo na kahit ang daming opportunities during that time, kailangan kong piliin na alagaan sila o sunduin sila, mga ganyan-ganyan. Tapos merong app dati, okay? May app pa dati sa telepono. Ayun, yung parang parental guidance tuba app. I just
don't know kung pinabayaran ko yun eh. Binabayaran namin ng $14.95, like $15 a month. Para makita mo kung ano yung mga text messages ng mga anak mo. I don't know sa Pilipinas may ganyan. I-hook up mo yung kanilang number, i-register mo, kasi nasa under naman sa pangalan ko yon. So ngayon, makikita mo yung mga text messages, kung ano yung mga ginagawa ng bata, may mga kalasuan ba, may ganito, may ganyan. Okay? Actually, dumating pa ako sa point na tumawag, 2 beses ako, no. Ay, 1 beses lang pala ako tumawag ng 911. Okay? Dahil yung anak ko, okay, nung time na yon, I think, ilang taon na ba si Palangga noon? Nasa middle school eh. Okay? Nasa trabaho ako, hindi umuwi. Siyempre, as parent, magtataka ka, nasaan, ganyan. Hindi umuwi. Nasa work ako noon, ng time na yon. Tapos tinatawagan ko sa phone, hindi ko sumasagot. Siyempre, matataranta ka dahil hindi naman ginagawa ng anak mo yun eh. For the first time, tumawag ako 911, nataranta ako. Pinuntahan ko yung bahay ng kaibigan niya dito sa Westwood. Okay? Westwood area. So, pinuntahan ko, halos akyatin ko yung bakod kasi alam ko kasi yung bahay ng friend niya. So, umakyat ako ng, literal, na gusto ko talaga akyatin ng bakod bago pa dumating yung mga polis. Kasi nabubuang ka na as parent, eh. Nasaan yung anak mo? Ganyan. So, finally, dumating yung mga polis. So, sabi ko, yung bahay na yan, bayan ng kaibigan niya, ganyan. So, kinatok, ganyan. So, it turned out na yung anak ko at saka yung classmate niya nakatulog. Ano doon yung, ito naman yung, well, masisisi ko yung parents, yung nanay, kilala ko rin yung nanay. Wala rin pakialam. Hindi man lang ako tinext, may number naman sa akin. 'Di ba? Nakatulog yung anak ko pala doon. Tapos so, nang pupungas-pungas, ginising ng polis, ganyan, kinatok, ganyan. Nakatulog sila, that was like mga 9, 10 o'clock. Kasi hindi naman, bata pa yun eh. Laging nasa bahay pag pag umuwi ng maaga. So bakit ko to kinukwento? Mahirap kasi sa isang parent, sa isang magulang, ang sitwasyon, lalo na ngayon sa digital age natin. Pero, ang punto ko dito, malaki talaga ang factor ng parents. Ang advice ko lang, sa mga magulang, sa ngayon, ito lesson to, aral to sa atin lahat, na i-prioritize ninyo yung mga anak. Tignan mo yung bata, di ba, lumaki sa yaya, tapos pinapanood ng porn, mabata pa, torture yun sa isang bata. Then, tinatakot siya, ina-abuse siya, ganyan. Nung bata pa si Sheng, yung anak ko, yung una pa lang, may katulong din kahit na hindi ako mayaman sa Pilipinas. Dahil working mother ako ever since kami. May yaya din yung anak ko. Hindi pa nagsasalita yung anak ko noon, toddler pa lang eh. 2, 3, ayun ko, 2. Basta may maybe wala pang 2. Parang may something na yung bata na pag dumarating kami from work, from school, di ba? Yung anak ko, parang iba yung kilos niya pag nakita yung yaya. Parang may takot or something. Hindi, tinatanong ko yung yaya, anong ginagawa mo sa anak ko? Ganyan. Siyempre, hindi naman naamin yun. Hanggang at young age siya, 20 lang ako noon, 22 years old, 23. So ngayon, mga kababayan, hanggang sa nagdesisyon kami na siguro may ginagawa tong putang inang tong yaya na to. So pinalayas namin yun. Di ba, kinuwento ko sa inyo the other day na kaya kaming magjowa, dumating kami sa point na yung isa lang ang nagtatrabaho sa amin. Pag mataas yung sweldo ng isa, siya yung nagtatrabaho kasi bata pa kami. Tapos ako nagtatrabaho o siya naman, palitan kami kasi hindi namin pinayagan no mga ganong issue na maiwan yung anak namin sa yaya lang. It's either nandoon yung nanay ko, nandoon yung mga kapatid ko. Okay? Sabi ni Ana Ganda, there's a saying, a mother can break or make a child. At isang katerbang prayers talaga because we can only do so much. Exactly. Ito yung mga kwento ko kasi nanay ako eh. Ito yung, dahil babae din yung mga anak ko. Ito yung mga nakaraang kwento ko sa buhay na nakita talaga namin yun na yung anak ko parang natatakot sa yaya. Sabi, although ayaw niyang umamin, kahit patayin ko yung yaya, hindi yun naaamin. Eh sabi namin, may ginagawa tong putang jotang jeans, palayasin mo na to. Kaya doon kami sa point na kailangan natin mamili. Magtatrabaho tayong dalawa or yung anak natin, ganito, ganyan. Kaya simula noon, although mayaya talaga yung mga bata,
Yung mga anak ko nung time na yun, nagtatrabaho ako eh. Tatrabaho kami pareho. It's either tatawagan ko yung nanay ko, tatawagan ko yung kapatid ko, o dito ka muna, bantayan mo muna si Sheng kasi magpapasok kami, ganyan-ganyan. So kahit may katulong. Lesson ito lahat sa atin, pero hindi natin sinasabi na kasalanan ito ng magulang ni Emmanuel, okay? Ni Eman, nila Kim at yan sa yung nanay niya. Somehow, you know, may part, you know, may missing ano dito eh. May missing part na hindi lang natin maipaliwanag. Pero tayo dito dahil tayo dito, yun ang pangit eh na putang ina. Oo, fine, nag-aaway tayo sa politika, pero spare yun naman yung bata. 'Di ba? Tigilan nyo na, patay na eh. 'Di ba? Masaya na kayo dahil you know, kinitil na yung buhay niya. Kasi sa TikTok daw talagang very famous siya dahil nga yung binubuli siya about yung pagiging yung political ano niya, opinion niya. Hindi kasi ako active sa TikTok eh. Alam niyo yun, kahit may TikTok account ako, hindi ako masyadong active sa TikTok. So anyway, hindi ko lang gusto ito. Pero as a mother, bilang isang nanay, malaki po talagang factor ng magulang. So mamimili kayo. Ang tanong ko lang din, ang question ko, bakit hinayaan yung bata na alam na natin, na nagsabi na pala siya na mayroon siyang bipolar disorder, diagnosed siya, nagti-therapy siya and everything. Kung ako yun, ako lang naman to. Kung ako nanay, hindi ko nanay o tatay, balita ko ang nanay niya nag-aaral din, di ba? Kasi ako lang to kung ako nanay talaga, hindi ko hayaan yung 19 years old kong anak na mag-aral, lalo na dito sa Los Angeles. Diba? Lalo na dito sa Amerika. LA. Nandito lahat. Pulburon. Alam niyo naman, nakikita nyo sa nakikita nyo sa balita. Kasi ang laki ng contribution. Ng factor, rather. Ng factor ng environment. Diba? Ang laki ng factor ng environment kahit mabait yung anak mo. Yung mga anak ko, nakikita ko yan eh. Nakikita ko sa kanila. Punong-puno kami. Alam nyo ba dati, mga anak ko, ganyan-ganyan. Nung una pa lang, mama, hindi kita iiwan. Ganyan, magsama-sama tayo. Hanggang ganun yung mga bata, di ba? Magsama tayo, hindi ako aalis. Dito lang kami, sama-sama kami sa bahay. Nagbuo kami ng pangarap and everything. Na ito, anak, pag nag-work ka na, kukuha tayo ng ganito, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Alam nyo, nung 19 years old na, 18, 19 na, ayaw na sa bunganga ko. Nye. O, may kanya-kanya silang apartment. Well, they're young. Pero, dapat nandoon pa rin yung guidance. Kung ako lang din talaga, sabi ko nga opinion ko to. I'm not saying na kasalanan ng magulang niya. Pero may factors kasi talaga. Hindi ko siguro hayaan yung anak ko na, hindi alam mo yung anak ko nga, may apo nga ako, di ba? 20 lang si Palangga. Magti-25 na si Bakla, yung nanay ng apo ko. O, magti-25 na si Bakla, ayun, naglamyarda na naman. Nag-travel na naman ang hitad. But as a mother, kasi Filipino feelings ako, di ba? Kailangan mo siyang intindihin, kailangan mo siyang alalayan, kailangan mo magyaya sa anak mo at sa apo mo. This is just me. Yung iba kasi dito, sa Amerika, kaya marami din talagang pariwara ng mga bata. Pagdating ng 18 talaga, alam nyo yan, pinapalayas na. Paghanap ka ng trabaho, wag ka dito kahit na malaki ang bahay. Nakita ko yan sa mga kliyente namin dati, sa mga pasyente namin. Even now. Pinapalayas na. Ako hindi. Kami hindi. Gusto ko, andyan pa rin mga anak ko. Kasi Filipino way talaga siguro tayo. Although may trabaho naman sila, nagsimikap naman sila, Pero ito pagdating dito kay Eman, ang laki ng lesson nito sa ating lahat. Aral ito at babala talaga sa mga magulang. Kahit anong gawin, kahit napakabait ng anak mo, kapag may mental challenge, uncontrollable yan. Kahit may therapy yan, lahat yan ng pagpapasensya gagawin mo. Kung dating sumisigaw-sigaw ka, gumaganon tayo, di ba? Nagagalit tayo, mag-a-adjust ka talaga. Adjustan mo dahil sensitive sila. Sensitive yung pag-iisip nila. I mean, hindi ka natin hawak yun eh. Hindi natin yung hawak kung ano, hindi naman nila sasabihin kung ano nasa utak nila, di ba? Hindi naman din natin nababasa lahat. Hindi naman natin nakikita lahat. So, sa akin, sa informative years, doon nyo tututukan yung mga anak ninyo. Huwag nyo lang basta ipapaalaga sa inyong yan. Kasi na-experience ko yan. Believe me, na-experience ko yan. Sinabi ko na nga sa inyo kanina. So, yun, huwag nyo
meron pa akong kwento, okay? Narinig ko tong kwentong ito, siguro first year high school ako, isa sa mga kakilala ko. Kilala ko, okay? So yung kanyang, yung ano daw, yung kanyang, I think classmate ko, yung kanyang ano daw, yung kanyang kamag-anak, yaya, sa isang, sa isang mayaman sa Murder Makati. Kwento-hunton, bigla ko nala to first year high school. So ngayon, ito daw kamag-anak niyang yaya, let's talk about yaya. Yung bata daw na inalagaan, medyo parang iyakin. Bata yun eh. Diba? Toddler. Diba? Hindi pa masyadong nagsasalta. Ang ginagawa daw, kapag nag-iiyak itong bata, or kung anong kakulitan ng bata, ang ginagawa, tinutusok ng karayom yung paa. Bakit? Bigla ko nalalang kwentong yun. Bakit tinutusok ng karayom ang paa? Para daw hindi, what? Hindi malaman o hindi magkaroon ng bakas, mga kababayan. Hindi magkaroon ng bakas na tinusok niya or, or sinaktan niya. Bigla ko nalala, kaya yan ang mga ginagawa ng mga katulong ng mga siraulo. Yes, ang ganda, peer pressure. Okay, number 1 yan, isa din yan sa mga sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng apekto sa sa ating mga kabataan. By the way, yung dalawang vlog natin ayaw ma-end, nakakaloka yun ha. So ngayon, mga palangga, ang kailangan talaga natin bilang mga magulang, intindihin. Wala na tayong gabayan. Wala na tayong ibang gawin kundi intindihin, gabayan. Alam mo, tayo din naman, tayo mga magulang, kung meron naman na kayo na pinagkikitaan, wag na kayong masyadong greedy. Wag na kayo take ng opportunity na yan kasi sayang yung career. No. At the end of the day, ang buhay ng tao, it's about family, about anak mo, about apo mo. Maniwala kayo sa akin. Bago pa lang ako sa Amerika, halos lahat ng trabaho, bago pa lang ako, di ba, kinuwento siya, nagtendera, kung ano-ano, mga, racket nung time na yon. Dumating sa nagkakabagsak-bagsak na ako, nahimatay na ako dahil overfatigue ako eh. Ganyan-ganyan. Nagkaroon ako ng realization, di ba? Sabi ko nung unang uwi ko sa Pilipinas, na nag-swimming kami somewhere dyan sa Quezon City, yung isang spa dyan sa QC na wala silang first aid, o sa Ace Water Spa, shout out sa inyo. I was there in 2011 yata, 2011, I think. Anyway, nandyan ako. Bumagsak ako dyan sa inyo. Wala kayong first aid. Wala kayong maayos na first aid. I hope meron na kayo ngayon. Ako pa nag-first aid sa sarili ko. Ako na bumaba ang sugar ko. Wala kayong anyway, bigla akong naalala. In-elevate ko yung legs ko, nag-asa ko ng orange juice and everything. So, naimasmasan ako. That's sa overfatigue ko. Naging lesson, naging sa akin, naging a wake-up call yon na, hindi ko pala kailangan ng magtrabaho. Hindi naman sobrang dami ng pera. I have to take care of myself. Kaya from then on, hindi na ako naaligaga na bawat opportunity ginagrab ko. Kasi maliit pa yung mga anak ko noon. So, I always spend my time. Kahit ngayon, kahit malaki na yung mga anak ko, kinukulit ko sila, hoy, mga jotang hindi ko naman minumura. Hoy, mga bakla, sabi ko ng gano'n, nagluto nanay nyo. Sabi ko nang pumunta kayo dito sa bahay. Nagluto ako ng ganito, nagluto ako ng ganyan. Ng favorite ninyo, ganyan. So, pumupunta silang ganyan. Kasi ngayon lang, yung sa bunganga ako, di ba? Pero ngayon, sabi ni Kate, nalulungkot ako kasi guilty ako dyan. Hindi ko naantabayanan ang paglaki ng anak ko kasi maaga pa ako nag-OFW dahil walang trabaho sa Pinas at single parents ako, napilitan na kaiwanan sa... Malungkot talaga. OFW, malungkot talaga ang buhay natin. Kasi ako din, di ba? Malungkot talaga ang buhay natin. Kaya swerte kayo dyan sa Pilipinas. Kung meron man kayong maliit na negosyo, well, ngayon, di kayo swerte, baka ang presidente ninyo. Huwag na kayo maghangad ng sobrang taas na taas, di ba? Kung mapapabayaan ninyo yung mga anak ninyo. Di bali ka, sa totoo lang, di bali nagtitinda ka ng ulam, nakakaahon kayo, napapaaral mo yung anak mo, nagtitinda ka sa karinderya o saan man, tapos kapiling mo yung mga anak mo. That is the best thing in the world, believe me. Kasi nangarap din ako eh. Nag-Amerika ako, iniwan ko yung anak ko for 3 years. For 3 years. 4 years. No, 3 lang pala. Anyway, mga babayan, yung
yung time na yun, ang mga ginagamit ko noon ng mga pagtawag, Magic Jack. Kasi parang mura lang ng time na yon, Magic Jack. Tapos Yahoo Messenger. Wala pa itong mga iPhone na yun to noon eh. So number one talaga, although hindi natin makokontrol yung mental challenge, kasi yung iba dyan, genetics, pero hindi naman porket may lahi ka ng ganon, mamamana ng bata, environmental factors pa rin. Peers, mga klase, yung mga sabi niya, nabully siya, di ba? Sabi ni Emma, nabully siya nung kanyang mga kaklase ng mga lalaki. Nag-send siya ng pictures ba? Nakapanty, nude pictures. Napakasakit yun sa mga magulang. Kaya nga ako noon, nung mga anak ko, nag-iisip din ako ng ganyan. Okay? Nag-iisip din ako. Nag-iisip din ako na yung mga anak ko ginagawa niya yan kasi nga mga babae. So, kaya nga nagkumuha ako ng $14 o $15 per month na yun na binabayaran ko na nakikita ko lahat ng mga text messages sila. Okay? Tapos nakikita ko sa iCloud, di ba? Nakikita ko rin yung mga ginagawa ng anak ko. Ngayon, hindi naman yan sila nanonood. Okay? Hindi sila nanonood ng vlog ko. Kaya hindi nila malalaman kung ano pinagsasabi ko dito. Chinichika ko. Yung isang anak ko, nakita ko, sumasayaw. Pero naka-short. Nakita ko sa iCloud, nagtitwerk-twerk na gano'n, buwisit ako sa gano'n. Buwisit ako. Hindi naman, kasi nga mga bata, di ba, yung nagtitwerk, yung gumaganyan-ganyan, yung uso na yung twerk-twerk na gano'n. Di sabi ko, hoy, sabi ko nang ganita, nakita kita, ha? Pero hindi ko sinabi kung saan ko nakita yung ano. Hindi ko sinabi kung saan ko nakita yung, wala silang alam. Hindi nila alam na nakakonect yung kanilang, yung mga messages during that time. Hindi nila alam yun na nakikita ko lahat. Pati nagpagsisend nila ng mga pictures, lahat ng convo nila nakikita ko. Awa ng Diyos, hindi ko naman nakita yung anak ko na naghubad-hubad na gano'n. Wala namang gano'n. Pero nakita ko sa iCloud, nag-twerk, hinampas ko. Ginanon ko, hoy, sabi ko ng gano'n. Malandi ka! Sabi ko ng gano'n, nagtitwerk-twerk ka. Mama! Ganyan. Twerk naman, uso. Anong uso? Sabi ko ng gano'n. Hanggang ngayon, alam mo yung kahit na malalaki ng mga anak ko, hindi naman bully. Kasi sabi ko, hoy, sabi ko ng ganyan, yung puwet mo, kita na, ganyan. Mama! Ganyan. Anong mama? Sabi ko, umayos ka ng suot mo, ganyan. Anong this is America? Bullshit! Anong America? Hindi ka Amerikanong, Pilipino ka, wag kang umakting na ganyan ka. O kahit na yung ginagawa ko yun sa mga anak ko. At saka lagi kong sinasabi, mag-ingat ka pag lumalabas. 25 na to magti-25 na. I-spike yung drinks mo. Ang sabi sa akin, paulit-ulit ka na lang. Bata pa lang kami, ganyan. Bata ka pa rin naman hanggang ngayon. Sabi ko ng ganon, dahil hindi ka nakikinig. Baka mamaya, ganito, ganyan. Lagi akong ganon. Everyday pag umalis sila, pag nagigimik o nagbabakasyon sila, kahit kunyari, kasi yung mga anak ko kung saan napunta. Minsan nagulat na lang ako, nasa Mallorca na. Nagulat na lang ako, nasa Turks and Caicos. Hindi man ako nagulat. Nakabook na, mama, gano'n. Mag-ingat ka, ganito, ganyan, gano'n. Nasaan ka? Sabi ko, nasaan ka? Nasang restaurant ka? We're having fun. Anong we're having fun? Let me know, nasaan ka? Buisit ka. Sabi ko na gano'n. Sino kasama mo? Ganyan. I mean, mabunga nga man ako. Pero syempre, mahal natin yung mga anak natin. Pero kung ako lang tatanungin nyo, I don't think na isisend ko yung anak ko at 19 years old na may alam ko na may not borderline, merong, tawag dito? Merong mental, mayroon siyang bipolar, di ba? Hindi ko hayan, ako lang yun. Pero para sa akin, wag na tayong magsalita ng masama dito sa batang ito. Whether anti-Duterte siya or what, wag nyo nang bigyan ng additional pain yung mga magulang. Magulang din naman kayo, di ba? Iset aside natin ang political tsuba natin. May panahon dyan. Ibuhos nyo kay Bangag yung galit nyo at kay Lisa Tanas. Spare nyo na yung bata. Huwag nyo nang ibuli ng ibuli. Na kasi nakikita ko, hindi to nakakadagdag ng sa atin, ng alindog. Dahil sa Duterte supporters dayo, kahit ano pang sinabi niya in the past, meron siyang mental problem, mga palangga. Okay? So, wag ninyong dagdagan pa. Watching from Tucson, Arizona, sabi ni Venue. Ano ang comment niyo? Sabi ni Katob, sayang she was promising and smart and bright. She should have been better protected by her parents, sabi ni Katob. Pero kasi, may point ka din doon, Katob. Pero ang sa akin lang, ayun na nga. Hindi rin natin alam kung ano yung ng bata. Kasi yung mga anak ko ayaw, di ba, yung mga bata ayaw nilang sinusundan sila. Gusto nila maging independent sila. Hindi rin natin alam.
Kahit nagustuhin man siguro ni Kim Atienza ng parents niya, nasamahan sila, malay mo ayaw ng bata. Lalong magkakaroon ng clash. Hindi rin natin masabi yun. Kasi nakita ko yung bata, medyo odd talaga. Yung ginagawa niya, yung umaakyat siya doon sa traffic light. Nakita nyo? Well, kasi when you're young, you're stupid, tandaan ninyo. Ako nga, umakyat ako ng nyug eh. Nyug lang kasi ang inakyat ko nung bata ako. That was elementary ha. Nagpapasikat ako ng bata ako dahil, powerful ako. Kaya ko umakyat ng nyug kasi bata ka pa. So feeling ko yung pag-akyat niya dun sa traffic light dahil, may mga kaibigan siya, parang, okay, dare mo ako ha, kaya kong gawin to. So umakyat dun sa traffic light, nag-reel. Bata kasi. Kaya kailangan din talaga, tama kayo, nag-guidance ng mga magulang. Kasi ako, sabi ko nga, umakyat din ako ng puno at saka nyug talaga, inakyat ko nung elementary ako. Tapos nagyayabang ako sa mga classmate ko. Nung sa Bisaya, sabi ko, siling ko sa ila, mga lintik ka mo, ari ko din. Ganyan. Nandito ako sa taas ng nyug. Hindi nyo kaya to. Di ba mayabang? But those were, sabi ko, pag bata ka, hindi mo alam ang ginagawa. Pasalamat nga ako sa Diyos. Hindi ako bumagsak doon sa nyug na yon. Okay? Sabi ni Susan, no choice that time. I had to work. Kaya till now, she's 18 na. She's still with us, pero more on guidance talaga. Tama ka doon, Palangga. Wala tayong choice. Kailangan natin magtrabaho. Sabi ni Sari, things ako nga, kahit pamalengke lang sa bayan, halos lipa rin ako. Gusto ko makabalik agad sa bahay, kahit totoo yun. Okay? Kahit saan, di na safe para sa mga anak natin. Totoo yun. Iba ang generation natin ngayon. Bottom line, don't make our child a spoiled brat. They'll be uncontrollable one day, sabi ni Nana, Titay TV. Oo, yun, may point ka din doon. Pero kasi pag mental disorder, pag mental Palangga, imbalance ng pinag-uusapan natin, mahirap talaga yon kasi hindi natin talaga kontrolado. Hindi natin kontrolado kaya may mga therapy, di ba? Pero ang sa akin lang sana, kung ako talaga yung parent, kung ako ang nanay niya. Ako ang nanay niya. Kung meron naman akong enough na savings, enough na pera, siguro titira ako sa tabi ng apartment niya. Hindi ako magsasawa kahit itulak-tulak niya ako. Itulak niya ako, Ma'am, you're here again. Kahit ganun-ganun niya ako, gagabayan ko siya hanggang sa makita ko na stable na yung anak ko. Kasi 19, di pa yan stable eh. Naku, kwento ko lang lahat kasi away na naman ako ng anak ko. Mama, kinukwento mo sa kaibigan mo, sabi ko, hindi ko naman kinukwento, slight lang. Dumaan din ako sa process na yung anak ko, di ba magang nagkaanak? 18, 19. Yung 18 siya, 19, 20, 21, 22, 5 years, hell ang buhay ko sa kanya. Hell. Talaga. Sumasagot, ganyan-ganyan. Kasi nga, dakdak ako ng dakdak, ganyan-ganyan. Pero ngayon nagbago. Hindi ko siya pwedeng pabayaan eh. Hindi ko pwedeng pabayaan yung anak ko. Kasi bata nga, di ba? Bata nagkaroon ng Ganun kabait na nanay. Okay? Dumating pa ako sa point na kahit anong gawin mo, okay, magkwento ako, konting-konti lang. Okay, kasi bubuljakin ako ng anak ko. Bago pa nanganak yung anak ko, okay? Ngayon ko lang to sasabihin sa inyo. Dahil yung jowa niya is bata din. Okay? Mas matanda ng konti sa kanya. Siyempre bata pa sila eh. Yung family, hindi ko na ikukwento yung family niya. Ako na lang. Okay? So I even started, kinuha ko sila ng place, bonggang place. Diba? I spend what? What the hell? $3,000 a month. Putang ina, sana yung perang yon. Ibalik nyo na sa akin yon. Nang panahon na yon. Para lang mag-ayos ang mga jutang ginemes. Mag-ayos sila, ganyan-ganyan. Tinulungan ko mga hinayupak. Ganon, di ba? Ganyan-ganyan. Nag-aaway pa rin kasi they're young. Very bata sila. Away dito, away doon, pumapagitna. Ako, ano ba kayo? Ganyan eh. Ganon. Mabuti ngayon maayos na sila. Kasi dumadaan talaga sa buhay natin yun eh. Pero as parents, kami, sabi naman, ito, dito kayo, magmahalan kayo, mga jutang ginimis kayo. Di ba? Akin na lang yung apo ko. Sige, mag-aaral ka, ituloy mo yan, magtrabaho kayo, ganito, ganyan. Mama,
Tapos tatakbo na naman ako. Ano na naman to? Ganyan. O, ganon kasi ang ano ng magulang eh. I mean, ako lang to. Na you know, hanggat sa kaya mo, kakayanin mo. Oo, pati yung boylet. Okay? Pati yung boylet. Wala na sila ng boylet na ngayon. On and off. O, di ba, chinismis ko na. On and off. Nakausap ko din. Binigyan ko ng opportunity. Mag-ayos kayo. Nagsusumbong. Mabait naman, in fairness. Nagsumbong sa akin. Sabi sa akin, kasi hindi naman tinatawag na mami, di ba? Eh, ang cute pa nagbigay sa sabi, Claire. Yan, no, yung si Palangga. Yung, sinabi ni Palangga ng anak mo sa akin, ganito, ganyan. Tapos kakausap, ano naman ang sinabi mo sa kanya? Ganyan. Para silang bata. Pero never ako naggalit dun sa kanila. Kasi on and off yung mga yan eh. Mga siraulo din. Di ba? Kahit naman ako nung bata eh. May konting on and off din eh. Kasi they're young. Pero andun as parents, ako nandoon. Ano ba? Ayusin nyo ba yung buhay nyo or what? Sabi ko nang ganon. Binigyan na kayo lahat. Magsisimula na kayo. Ganito, ganyan. Meron na kayo sariling apartment. Libre. Courtesy of Maharlika. Mga yawa. Di ba? So, parang oh my God, parang magiging ganyan din ako pag nanganak-anak ko. Designated yayaan, ganyan. Yes. Bergabot, yes. No double agents, basta namulat na may reincarnation if they don't like this existence. Di takot mategi ang sarili. They want to escape. Oh, yung work ko, super lapit na lang sa place ko. Saan ko 15 minutes away. Pwede kilakarin compared sa bahay namin, which is an hour. Yeah. Pero, sa nangyari dito kay Eman, lesson to. Number 1, kahit wag niyong iasa lahat sa yaya ninyo. Lagyan niyo ng camera lahat ng bahay ninyo. Lahat. Kung may kakayahan kayo, dapat nakikita ninyo. Nakikita niyo ginagawa ng yaya ngayon. Kasi ngayon may mga CCTV na. At magkaroon kayo ng time sa anak ninyo. Huwag puro career. Maniwala kayo sa akin. Been there, done that. Ang inisip ko, hindi ko naman inisip na iwanan yung mga anak ko talaga, gano'n. Inisip ko noon, lahat ng may opportunity, lahat ng pasyente pupuntahan ko, iikutin ko buong California, ibubuk ko lahat sila, ganyan. Pero sabi ko, no. Hindi, may pera ka nga, wala kang time sa mga anak mo. Alam mo kami dito, ganito lang ang bunganga ng nanay nyo, ng lola nyo, tatawag ko, hoy, mga bakla. Pero ganito ako makipag-usap sa mga anak ko, ha. Ganito ako talaga. Hoy, Sheng. Sabi ko, Tiborcia. Niloloko ko. Hi, Tiborcia. Sabi ko, bakla. Sabi ko nang gano'n, nasa ka? Sabi na ako, ma, ano na naman? Sabi ko, ang agagang, ingay-ingay mo. Nagluto ako dito, anak. I love you, baby doll. Tapos, alam mo yung pag ginagan ko yung anak ko, para na sila mga baby. Oh, punta ako dyan. Tapos, yung isa ko na mga anak, hoy, sa ayaw mo at sa gusto mo, kukunin ko yung apo ko. May mga ganun kami. Ma, gaganan. Ano ba yan? Group chat yon. Group call. Sabi ganun, kausapin mo nga si mama, ang ingay-ingay. Ganun. Hoy, kung hindi dahil sa akin, hindi ka naging tao. Sumama ka sa akin. Mag-ano tayo, mag-picnic tayo ngayon. Sabi ni Bunso. Ano mama, ganun. May lakad ako, kalimutan mo yung lakad mo. Or else, sabi ko na ganun. Ganito. Sabi ni Bunso. Ate, sabi ko si mama, ganyan. Bata pa tayo, ganun. Tapos later on, sasama na sila sa akin. Magluluto. Sama sila sa amin. Pumunta kami sa picnic. Gustong-gusto ko tong kwentong ganito as a mother, as a lola. Sabi, kahit na ang bunganga ko ay umaabot, minsan nagtatakip pa sila ng tenga. Nagtatakip ng tengang ganyan. Tapos sabi ko, tanggalin mo yan. Huwag mo tatakpan yung tenga mo. Ma, gumaganon si Sheng. Ma, ang kulit-kulit mo. Tanggalin mo yung tenga, pakinggan mo ako. Sabi ko, paulit-ulit ako dahil matitigas ang ulo ninyo. Diba? Nakakalimutan nyo. Dada. Oh. Tapos, ang ginagawa ko, hindi sila nanonood sa akin pag birthday ito Tara, nagkaka-birthday lang ni Sheng. Sabi ganon, ma, anong regalo mo sa akin? Huwag ka maingay. Sabi ko nang gano'n sa kanya, bibigyan ka ng gantong halaga. Ikaw kasi yung favorite na anak ko. Sasabi ng anak ko, ma, sabi gano'n, anong favorite na anak? Yan din yung sinasabi mo sa bunso. Diba? Yan din sinasabi mo, sabi ng anak ko, tigilan mo nga ako, ma. Pero totoo naman. Sabi ko sa bunso, huwag mo sasabihin kay ate mo, na binigyan ka ng gano'n. Sabi ni Tobler, ginaganan ako ng bonggang-bonggang. Sabi ng gano'n, ganyan din sinasabi mo kay ate. So, that's me being a mom. Kaya, ang advice ko sa inyo, huwag kayo puro career. Huwag puro pera.
Kailangan natin yan. Pero kung kaya ninyo, kung meron na kayong enough na ibigay ang time para sa mga anak ninyo, gawin nyo yan, palangga. Napakasarap. Ako wala na, I mean, sa totoo lang, kailangan natin ng pera everyday. Kaya nga nagtatakaw sa mga buwakan ng inang mga kontraktor at mga makawatan dyan sa politiko, mga hayop. Diba? Ayaw tumigil sa kanakaw ng pera ng bayan. Alam mo kami, simple lang ang buhay namin, sa totoo lang. Minsan social climbing 101. Diba? Sabi niya, ang ganda, totoo yan pala. Tuwa ako kasi ngayon yung daughter ko na number 1 enemy ko nag-ask sa akin ng advice sa mga bahay. Magaling daw ako mag-arrange. So, alam mo, kahit sumasagot sila ngayon, ako, nagsalta pa ako ng kung ano-ano. Minsan, syempre, Pilipinong nanay, botangera. Hay! Sabi ko na gano'n kay Sheng. Yang tapang-tapangan mo yan, sabi ko na gano'n sa kanya, hindi na buo yung 206 bones mo. Lagi kong favorite yan yung 206 bones. Hindi na buo yung 206 bones mo kung hindi dahil sa bunganga ko. Da. At saka, ano yon, lalambingin mo rin, alam mo, kahit ng mga batang yan, alam mo ako, yung panganay ko, mas sweet yon. Etong bunso ko, epal. Okay? Kunyari, nakaiga sila ng apo na, hiniyakap ko, taba, love, dalala lang yan. Diyakap ko yung apo ko. Tapos biglang ayakapin ko yung anak ko, love ka rin ng mama mo yon. Ginaganon ko. Tapos sabi ng anak ko, ano ba yan? Para kang bata. Ano para kang bata? Bata pa ako. Sabi ko, bata ka pa rin. Tapos sinamoy-amoy ko yung ulo, niyayakap-yakap ko. Minamasay ko, anak, sabi ko, napakaano mo, epal ka porque matanda ka na, ayaw mo na magpayakap, yakapin ka ng mama, I love you. Nag-give in yun, nagbibigay. Yun ang napansin ko sa mga anak ko nung una. Tapos yung isa si Tamolmol, yung panganay ko. Kasi si Tamolmol yun eh. Natawag ko rin na Tamolmol. Sabi ko, hi Tamolmol, tumataba ka na naman ah. Sabi ko na gano'n sa kanya, mukhang kumakain tayo ah. Tapos sabi na naman, bully ka talaga mama. Hindi kita binubuli, pinapalala kita. Halika nga dito. Sabi ko, meron na kaming baboy dito. Gusto mo kainin. I mean, ganun ako sa mga anak ko. I'm grateful kasi dumaan ako sa stage na natatakot ako na baka mapahamak yung anak ko dahil nga very busy kami. Very busy talaga ang buhay sa Amerika kasi kailangan mo mabuhay. Yun, nag-aaral sila. Ang cute naman ng mga batang yun. Nag-aaral sila. Maga kasi ako ngayon. May mga eksena ako ngayong araw na to kaya na-stuck na naman ako dito. Uy. So, nung nag-aaral sila, tagang kinakabahan ako. Hindi mo alam eh. Lalo na sa Los Angeles kami. Tuwing, pag sumasakay ng bus, lagi na doon, anak, mag-ingat ka, baka agawin yung phone mo. Tumingin ka, ganito, ganyan, ganun, pag hindi nasusundo. Alam mo yon? So, mahirap maging magulang. Mahirap din syempre maging anak, lalo na kung merong mental something, di ba? Kanya mag-ask kayo ng question. Melba? Hi Melba, 3 kids ko na lalaki ayaw mag-asawa ng Pinay. Bakit daw palangga? Anong reason? Masasarap naman mag-asawa ng Pinay, pero wag lang yung toxic. Sabi ni Sari-Sari, sabi ko sa mga anak ko, pag ma-realize mo na ako sa uli, baka tulo sipon mo. Ako din, sinasabi ko din sa mga anak ko, yung ngangabels ko to. Ito pa sabi ko sa mga anak ko, ayaw niyo pakinggan yung ngangabels ko. Tapos pag kunyari, namatay na ako, sabi niyo, wala si mama. Sabi ko, wag kang iyak pag namatay ako ha. Babangon ako. Sabi ko na gano'n, ayaw mo sumunod. Sabi ko sana, wag kayong iiyak pag namatay ako. Sabi ko na gano'n, babangon, sasampalin ko kayo. Mga joke, wag kang iyak kasi hindi mo ako susundin ngayon. Pero yun lang yun, yung medyo difficult age sila, 89, yun matitigas talaga yung ulo. Pero ngayon, okay na sila, sweet naman na sila. Yung may katigasan pa rin ang ulo, pero hindi ako tumitigil. Bata pa rin ang tingin ko sa nila. Ganon din ba kayo? Yung anak ko, 29 years old, die. Ilang taon na si Palangga? 29. Yung isa magta-25 na. Ang tingin ko sa kanila, baby pa rin sila. Ganyan din ba kayo? Niyayakap ko pa yan. Pag pumunta, parang tinatamulmul ko pa ng ganyan. Tapos okay naman si panganay. Okay lang din naman sa kanya. Kaya lang sabi niya, mama, sabi niya, hindi ka nagbabago. Para tingin mo sa amin, baby pa rin kami. Sabi ko na gano'n, syempre, baby pa kayo eh. Diba? Ang hina niyong tawag dyan. Ang hina niyong makaramdam minsan sa mga taong niloloko kayo. Sabi ni siya, hindi ako ganun ha. Sabi naman siya, hindi rin ako ganun ha. Okay, good. Anyway. Okay, ano pa mga usapang magulang natin? Jensen, importante talaga ang time. Importante talaga ang time ng magulang. Baka mayaman, mahirap kayo, importante to. Huwag kayong puro pangarap,
puro kajuta-jutahan. 'Di ba? Ako, nung bata ako, nung nasa Pilipinas ako, alam to ng mga kaibigan ko, mga classmate ko. Pag gumigimik ako, yeah, naganda, same. Baby sila forever. Pag gumigimik din ako noon. Kasi nasa Dubai yung lolo nyo noon eh. Nasa Dubai si inaano yung mga, wala naman. Ayoko na sabihin yun. Baka mapagalitan na naman ako. Okay. Here we go. Pag gumigimik ako, nyari, birthday. Oh, Palangga, pumunta ka dito. Claire, may Toma dito, may Gin Pomelo dito. Mga kaibigan ko yon. Sinasama ko yung mga anak ko kasama yaya. So, pag in-invite nila ako, or tatlo lang kami, kung wala akong yaya, may mga time na wala, tatlo kami, yung anak ko nandoon lang sa kwarto. Kasi mga close friends ko yun eh. Shout out sa mga classmate ko. Habang hindi man ako umiinom talaga, occasional lang ako, at saka hindi ako nagpapakalasing. Alas nandoon yung anak ko, may fiesta, may birthday, may ganun. Halos hindi kami nahiwala. Hindi ko sila napabayaan, kahit na busy ako. Yun ako. Kasi mahirap mahirap talaga ipagkatiwala yung anak. Kahit na sabi mong walang mental yan, walang, ganda naman ng outfit ni Palangga doon, no? Okay. Anyway, line ko rin yan sa daughter ko. I may be strict, sabi ni Susan, may be strict at times, but just because I love you, and friends come and go. Sinabi ko yan Palangga, pero as parents, sabi niya, we're here, kahit anong mangyari, kami lang din ang tutulong. So, sinasabi ko yan. Sabi ko talagang, friends come and go. Sabi ko yung kaibigan mo. Tignan mo yung kaibigan niya nasa Westwood. Yung kaibigan ng bunso ko, anak, tinanong ko siya nung other day, kumusta na si Aliyah? Aliyah ang pangalan, bigla ko nalala. Yung kaibigan mo taga Westwood. Sabi ng anak ko, naalala mo ba yun? Nakalimutan ko na nga yun eh. Ganyan kaibigan. Ano nakalimutan mo? Classmate mo yun sa middle school ah. Asa na siya? Kasi ganun ako, lahat naalala ko yung mga kaibigan ng mga anak ko. Si ganito, si ganyan. Nasa na si Gia, nasa na si ganito, mga Pilipino yung kaibigan niya. Nag-iwa-hiwala na siya ng landas. Pwede ba tayo, imbitahin mo sila? Hindi ko na nga sila kaibigan, nasa ganito, nasa ganyan nga. Sabi niya, hindi ka pa makamove on doon sa mga kaibigan namin nung bata kami. Oo, kasi pumunta yun sa bahay eh. So, totoo yun. Friends come and go sa mga bata. Pero nanay, di ba, nag-advise lang tayo. Sabi ni Ann, okay lang po nag-work if walang choice, basta po pag nasa bahay, quality time. Totoo yun. Wala kayong choice lang tayo kayong mga OFW. Paalalahanan nyo yung mga naiwan sa anak ninyo. Huwag nyo talaga iasa sa katulong. Okay. I have to tell you something. Dumating ako sa point na, hindi ba dumating ako sa point, nung bago pala ako sa Amerika, kasi nga nasa Dubai pa yung lolo nyo. So, naiwan namin for a while. Mga few months lang naman. O, doon yung family ko, ganyan-ganyan. So, may mga report yung mga anak ko na yung yaya nila, yung nag-aalaga sa kanila, na ganito, na ganyan, na ganon. Although, yung mga nag-aalaga yung isa sa nag-aalaga sa anak ko, kilala talaga namin. Okay, kilala namin ng bonggang-bongga. May mga sumbong sa anak ko. Kaya ito pala yun. That was 2008, Numalis ako ng Pilipinas. Ngayon, sabi ng anak ko, ma, kasi ganito, kasi ganyan. So, hindi pa matatapos yung contract ng jowa ko noon eh. Hindi pa tapos ng contract na sa Dubai. Parang kaalis pa lang niya, halos magkasabay yata kami. Doon pala ako nagsabi sa kanya na kailangan nating mamili. Dalawa tayo na sa abroad o mapapariwara yung anak natin. Although, ang dami namin pinapadalang, daming pera. Di man dami. Sagana yung mga anak ko sa pera nung time na yon. Lahat ng luho nila binibigay, kahit naman ngayon, di ba? Sagana mga hitad. Lahat ng luho binibigay namin, ganyan. Pero nung yung mga anak ko nagsusumbong na ganito, akala ko pagkakatiwalaan yung mga iniwan namin, nagsusumbong na ganito, ganyan. Sabi ko, mamili tayo. Dalawa tayo na sa abroad o mapapariwara yung mga anak natin. That's why, kahit hindi pa tapos yung contract niya, okay din naman kitaan niya dun sa Dubai, nung time na yon. Sabi ko sa kanya, I think kayang-kaya ko na kayong bonggang-bongga. Bago pala ako sa US noon eh. I think kayang-kaya ko na kayong sampalin ng pera. Joke lang. Sabi ko, kayang-kaya ko na kayo buhayin lahat. Sabi ko nang gano'n habang pinaprocess natin ang mga bagay-bagay. So, umuwi siya. Like couple of months. Kasi, sabi ko, hindi enough yung madami tayong pera si anak natin, isa sa atin, wala.
Kaya di talaga namin napabayaan yung mga anak natin. Tapos nalaman ko, itong anak kong bruha, si Sheng, nakalusot pa. Pero wala pa kami noon. Kwento na to ng nanay ko. Ito naman ng nanay ko, konsentidor. Anong taon na ba siya noon? First year high school ba si Sheng noon? Aba, nalaman ko, nung nagkakwento na, dumating na rin yung parent ko dito sa Amerika, nagkakwentuhan kami, and si Sheng, nung first year, uminom ng beer. Eh, bakit saan ngayon mo lang sinabi, mother? Ganyan. Tapos, nandun din si Sheng, binatukan ko. Sabi ko na gano'n sa kanya. Sabi ko na gano'n, tigas ng ulo mo, painom-inom ka pa ng beer, ha? Mama, gano'n. Parang joke na lang yon. So, nakita mo yon? Hindi natin nakikita yon. Nalaman ko na lang, nung pumunta na sila lahat sa Amerika. Hindi kinuwento. Kung nalaman ko during that time na uminom-inom ng beer, idiyari na naman sila sa akin. Di ba? Inaalala ko lang yung mga nakaraan kong eksena, no, nang nalayo ako sa mga anak ko. But, at the end of the day, tayo pa rin na magulang ang may malaking malaking kontribusyon o impact na dapat natin alagaan yung mga anak. Gusto niyo ba? Po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ano-ano na ba ang nagkumpletong proyekto sa ilalim ng Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong bansa. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit 1,000 tulay.